at mapayapang sumusunod sa kanilang pinuno na walang anumang uri ng pagkukulang, na walang anumang uri ng tinatawag nating kaguluhan. So alhamdulillah ngayon 24 hours, may mga lugar na 24 hours, pero ang mga Muslim ay tahimik na sumusunod, at yung iba naman na lumalabag ay kusang loob na humihingi ng paumanhin at patawad sa kanilang paglabag. Hindi katulad ng iba sa atin na sa ating bayan na yung mga tao na iniisip nila ang kanilang buhay, ang kanilang pagkagutom. So kailangan talaga natin silang paalalahanan. Kailangan, dahil sila ay walang kaalaman. Kaya yan ang napakahalaga ng kaalaman. Na alamin natin ang ano ba ang makakabuti. Kasi mapapansin natin ngayon, nangangamatay ang mga doktor. Nangangamatay ang mga nurses, ang mga nagtatrabaho sa ospital. So kung bibigyan pa natin sila ng panibago na namang problema na para dagdagan lang ka ng trabaho, kukunti na nga sila, nauubos sila. So idadagdag sa isang tao, minsan may isang tao, sabi nga sa Korea daw, isang tao na nang hawa na mahigit 4,000 tao. Dahil sa hindi na pagsunod, pakikihalubilo nila. Yan ay utos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumayo tayo. Huwag nating ihalo yung may sakit doon sa may sakit. Huwag tayong humalo. Huwag tayong magbigay ng kapahamakan sa ating kapwa. So kaya, ito ay dapat nating ipaalala sa mga tao. At akala ng iba sa Pilipino Muslim, hindi. Kasi hindi yan Muslim. Kasi yan ay doktor na ano. Hindi masama sa isang Muslim na magtanong sa Muslim na sa isang doktor o manggagamot o specialist kahit hindi Muslim. Para sa ikabubuti ng kapakanan ng humanity. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Pas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun." Tanungin ninyo ang specialist na tao, ang taong marunong, kung hindi ninyo alam. So hindi na, kung tayo ay may alam sa ating din, wala naman tayong alam sa ganitong halimbawa ngayon, isa sa pinakamahalaga ngayon, ay ang karunungan, una-una sa din, pagkatapos karunungan sa medicine, para magligtas ng buhay ng tao. Magtanong tayo, pakinggan natin yung mga paliwanag ng mga specialist. Pas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. So tayo ay makakatulong, makakapagligtas tayo ng buhay. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang magligtas ng isang buhay, para niyang niligtas ang buong sangkatauhan. Parang isang buhay lamang iligtas mo. Niligtas mo ang buong sangkatauhan. So nandiyan ang mga ayat sa Quran na magbibigay sa atin ng gabay. Kung anong dapat natin gawin, anong dapat natin ipayo sa tao. So mga kapatid natin Muslim, payuhan natin na huwag sumama sa mga ganitong uri na magbibigay ng confusion o pauda katulad ng ginagawa ng hindi mga Muslim na walang galang, walang respeto at walang pagsunod sa namamahala. Samantalang kung tayo ang nasa katayuan ngayon ng mga namamahala sa mga pamunuan, sa gobyerno, napakahirap ng kanilang katayuan. So ano magagawa lang naman natin ay tumulong at manahimik, o kung ano magagawa natin o magbigay ng payo, pero yung magdagdag pa tayo para tayo maging pasaway at magbigay ng kaguluhan, ito ay isang palatandaan na isang taong walang malasakit sa kanyang kapwa. At yan ay hindi gawain ng isang Muslim. Hindi gawain ng isang Muslim. So alhamdulillah ngayon, paparating na naman ang buwan ng Ramadan. Malalapit na ang buwan ng Ramadan. Marinig natin yung mga hinaing na mga tao na kahit bakit daw sila lumalabas, bakit sila nakikihalubilo, dahil natatakot. Di baling mamatay sila sa virus, wag lang sila mamatay sa gutom. Kaya kung tingnan natin ang paliwanag ng mga marunong na tao, ang buhay ng isang tao na hindi, halimbawa, ang isang tao na hindi nakakakain, hindi siya mamamatay sa loob ng 21 araw o tinatawag nating 3 weeks. At ito experience ng maraming tao at ito'y paliwanag ng mga maraming, halos lahat ng mga doktor at mga specialist ay nagkakaisa na hindi maaring mamatay ang tao sa gutom sa loob ng pinakaano ito ay 21 days. Sa tubig, 3 araw hanggang 4 na araw. Kaya, ang tao, ito ay tinatawag nating kakulangan lamang ng pagtitiwala sa kanyang tagapaglikha. At tiwala sa kanyang sarili. At yung tinatawag nating ensayo o practice katulad ng ginagawa ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. So alhamdulillah, ang pag-aayunot natin sa buwan ng Ramadan, kung sakali bang dumating sa atin ang panahon talaga na maubusan ng pagkain at pagkagutom,
So mayroon tayong training. Alam natin ang ating gagawin. Maaaring kumain lang tayo isang beses o isang dates lamang sa isang araw. Itabi natin yung ating mga dates. Kaya dapat talaga mga dates natin nandyan. Dahil ang isang dates, isang pirasong dates, kaya kang isurvive sa loob ng isang araw. At may mga tubig naman sa gripo, alhamdulillah. At ito ang aral na makukuha natin sa pagtitiis, sa gutom, ay yung tinatawag talaga nating sabar. Pagtitiis. Na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna mayuwapos sabirina ajrahum bigayri hisab. Ang gantimpala na isang taong sabirin, mapagtiis, ay walang hanggan. Walang hanggan. So kaya una-una sa lahat bilang isang Muslim at isang tao ngayon na dumaranas, nakabilang sa dumaranas ngayon ng ganitong pagsubok, dapat i-apply natin sa ating sarili yung talagang tunay na pagtitiis. Ngayon ang kailangan natin ang magtiis. Maaaring ang iba yung problema, marami silang pagkain. Yung iba ng problema lang, stress o pag-aalala. Kailangan natin magsabar. Magbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay. Nabigyan tayo, buksan ang ating puso't isipan. Nailagay sa atin ang iman, sa ating puso. Na huwag tayong matakot o mangamba sa darating talaga ang kamatayan sa tao. Kahit saan tayo naroon. Lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan, maaaring dito o sa ibang bagay. Kahit na nandiyan yung virus, patuloy pa rin ang pagdating ng kamatayan sa tao. Iba't ibang may aksidente pa rin ngayon. Meron pa rin ngayong may cancer. Meron ngayong namatay sa heart attack. Nandiyan pa rin. Marami nga lang ang bilang nung namamatay sa virus. So kaya ito brother, wag tayong, ito ay paulit-ulit kong pinapaalala, wag tayong titigil. Kasi ngayon, ang pagkakataon natin, andyan yung mga duat, napakarami natin mga duat. Huwag tayong titigil ngayon na sa pagpapaliwanag ng Islam, lalong-lalo ang tauhid. Ito ang ating pagkakataon. Tingnan nyo ang mga sinasabi ng mga tao sa bawat comment. Naghahanap sila. Hinahanap nila. Meron namang iba talagang tinatawagan nila yung mali. Yung hindi dapat tawagan. So kung magbigay man lang tayo ng comment, sabihin natin na ganito, na ang dapat yung tawagan, ang Diyos, ang tunay na siya ang dapat ating balikan. So ito maaaring magbigay ng, magbukas ng isip ng ibang tao. Kaya ito ay pagkakataon at pursa talaga sa ating mga Muslim na huwag tayong titigil sa pagdadawa. Ito ang panahon para tayo magdawa. Ito talaga ang tunay na panahon na binigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa naman tayong trabaho. Karamihan sa atin walang trabaho. Ito na ang panahon para tayo magdawa at makipagtulungan. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ta'awanu alal birri wat taqwa. Kaya ay makipagtulungan sa paggawa ng kabutihan at sa pagbibigay ng paalala sa tao na sila ay magkaroon ng pagkatakot. Wala ta'awanu alal itmi wal udwan. Huwag kayong tumulong sa tinatawag nating paggawa ng kasalanan at kapahamakan sa tao. So ito ang panahon na magtulong-tulong tayo, sumunod tayo sa ating pinuno, magdawa tayo, magsabar tayo, bumalik talaga tayo ng katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbalik, sincere na pagbalik, tunay na repentance sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumayo tayo sa gabi kahit ano, ipanalangin natin ang lahat ng kapatid natin mga Muslim, ang ating mga ulama. Tumatayo sila ngayon sa Qiyamul Layl kahit 2 raka lamang. Sumama tayo sa kanila, marami ngayon tumatayo sa Qiyamul Layl. Maaring sa ating pagtayo ay dinggin na Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin at iligtas ang buong sangkatauhan sa kanyang pinadalang pandemic na hindi kayang lutasin ng tao. Ang alalama makakalutas nito. Maaari tayong mag-ayuno bukas. Ito ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagtapos tayo ay manalangin na ang dua ng isang tao nag-aayuno ay hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaraming mga gawa. Kapag tayo nasa sujud tayo, huwag natin kalilimutan na tumawag sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi tayo ng tawad, tumawag sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo, alisin sa atin, alisin sa mga sangkatauhan ang ganitong pagsubok. Kahit na ito ay paalala sa atin. So ito lang ang aking maihahatid sa inyo mga kapatid, na sana tayo ay magising, tayo ay magdawa, huwag tayong titigil, huwag tayong susuko, huwag natin sasabihin na hindi ako marunong,
Hindi ako marunong magsalita, hindi ako tagapagsalita, wala akong follower, hindi natin kailangan follower. Kailangan natin ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin ang reward, hindi natin kailangan ng maraming follower. Kahit isa lang makinig sa atin, 2, 3, ito ay napakahalang bagay na parating natin ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng Allah, ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hikmah na binigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ako ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan na magbalik, na magtauba at linisin ang ating puso. At ako ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang mga Muslim at ang lahat ng mga Muslim at mga hindi at gabayan ang hindi mga Muslim na sila ay magising na bumalik sa kanilang Creator, bumalik sa kanilang tagapaglikha, sambahin ang tunay na lumikha sa kanila. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi